And for some of you guys, no, nakikita din natin yung pagsisikap nyo sa buhay. Sabi nga dito guys, your dreams need a practical plan. So hindi lang plano, no, yung mga pangarap nyo sa buhay, yung kailangan nyo gawin, kailangan kumilos kayo, and this is the universe telling you, mga kapigsi, na you need to act. And of course, syempre sabayan nyo ng positibong mental diet guys, no, palagi lahat ng ginagawa nyo sa inyong physical reality para makakita kayo ng positibong resulta. Okay, so napakaganda nitong message na to. Hello guys, hello mga kapigsi, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran mga kapigsi para ngayong April to May para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong April ay sa April 12, tapos yung next na full moon naman natin guys ay sa May 12 mga kapigsi. So ang reading na to ay para sa period na yan, and unahin natin tong deck na to. Ito guys yung ating moon message para sa inyo guys. Napakaganda, no? Your dreams need a practical plan. So yes, okay lang na mangarap tayo, syempre, no, may mga pangarap tayo sa buhay natin, pero dapat binaback upan natin yan ng pagpaplano, strategy, para dun sa mga action natin, para makita tayo ng kumbaga that's what we need to control, to do in our reality, kung ano yung makokontrol natin mga kapigsi. Pero aside sa planning, sa action para sa iyong mga pangarap guys, kailangan sabayan ng pagdadasal at saka ng positibong mental diet. So yun yung missing piece. Sometimes ang iniisip ng mga tao puro hard work lang, nakakalimutan yung pagdadasal, nakakalimutan yung positibong mental diet. Dapat yung positibong mental diet palaging kasama yun mga kapigsi, kasi kahit na masipag kayo pero ang mindset nyo naman is sobrang nega, diba? Hindi rin kayo makakita ng positive result kasi parang kinakancel nyo lang yung kilos nyo sa inyong physical reality. So tatlong bagay yun palagi na sabay-sabay dapat ginagawa araw-araw guys. Pagdadasal, and yung action nyo sa physical reality, and yung inyong positive mental diet guys. Okay? Alright. So attune to the moon guys. Write down 10 things that you know are wonderful about you. So ito guys, this is boosting your confidence mga kapigsi, no? Kailangan yung i-boost yung sarili nyo, yung confidence nyo, ganyan. Kailangan kumaga yung mga kaalaman nyo mga kapigsi, or yung yung kaalaman nyo, yung confidence nyo, yung sarili nyo, para lumakas yung tiwala nyo sa sarili nyo guys, no? So i-highlight nyo palagi yung mga magagandang bagay about you mga kapigsi para ma-boost yung inyong confidence. Okay? Additional meanings for this card guys: laziness could explain your current situation. If so, change that and own it. So baka although hindi naman lahat mga kapigsi, no, pero baka tatamad-tamad tapos nag-expect ng mga blessings, diba? So napaka-ionic naman nun mga kapigsi. Wag ganun. Kung gusto nating umunlad, umasenso, syempre kailangan natin ng sipag at syaga. Pero like I said, hindi lang yan nakasalalay sa sipag alone. There's more to it mga kapigsi, no? Sa sipag. Okay? Chasing money doesn't work. You need to chase a dream. Kapag ginagawa mo yung pangarap mo, if you chase your dream mga kapigsi, money will follow. Okay? Pero sometimes ano lang tayo, no, practical lang mga kapigsi, lalo na sa Pilipinas, diba? Kahit na gusto mong i-chase yung dream mo, pero marami kang obligasyon, diba? Kailangan you need to chase your job, diba? Yung trabaho. So practical lang. Pero kung may pagkakataon kayo guys na i-chase nyo yung mga pangarap nyo sa buhay, do so, no? Kasi hindi lang siya dahil sa pera mga kapigsi, but iba kasi yung fulfillment sa puso guys, no, na you get to do what you want in life mga kapigsi. Meron kasi minsan, di ba, natatrap tayo sa isang trabaho na hindi naman natin gusto, pero dahil malaki yung sahod, tiis-tiis na lang, di ba? So yeah. Jealousy or envy create negative energy and attract negativity. So
Yung jealousy, yung pagkaselos, yung pagkainggit, puro ano yan guys, insecurities, okay? And it attracts more negative energy. So, imbis na mainggit kayo sa ibang tao, focus on yourself. Guys, palakasin nyo yung sarili nyo, believe in yourself, i-boost nyo yung confidence nyo, work on yourself mga kapiksi, para you feel good, no? Para hindi kayo mainggit sa mga kapwa nyo, and at the same time mabawasan din yung negative energies nyo guys, okay? Alright, so comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tignan natin yung ganap sa inyo guys ngayong full moon season. Shuffle ko to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So yun yung bagong course natin guys. Sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating moon energy mga kapiksi. Meron din dito ang presence ng another earth sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may mga ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyang element sa kanilang natal chart. This is both negative and positive guys, pero this is more on positive na, no? Kasi for some of you, nararamdaman natin na may mga problema kayo, may mga problema or challenges na pinagdadaanan kayo sa buhay mga kapiksi, but the universe is telling you na konting tiis na lang mga kapiksi, no? Ito mga problema nyo guys, parang bahagi din ito ng healing nyo, no? Kumbaga parang merong lesson na tinuturo sa inyo si universe mga kapiksi, and sometimes dun sa mga pagsubok na yon, nare-realize mo kung gaano katigas yung ulo mo, nare-realize mo kung gaano ka-stubborn mga kapiksi, and sometimes kailangan mong surrender kay universe guys, no? And when you surrender to the universe, mga kapiksi, you will be guided guys in a more positive direction na mas makakatulong sa buhay nyo mga kapiksi. Okay, so parang sinasabi dito guys na sa kabila ng mga problema mo, yes, don't give up, but surrender to the universe para matulungan kayo na malampasan yung mga problema nyo mga kapiksi, and you will be healed as well mga kapiksi. Kapag sumurrender kayo kay universe guys, mawawala yung mga negative na nararamdaman nyo sa inyong puso mga kapiksi, okay? And mas magiging madali yung survival nyo, so magkakaroon din kayo ng peace of mind. Eto guys, i-mind nyo to kasi napakaganda nito. Peace of mind, kapayapaan, katahimikan, no? Yung iba sa inyo parang matatahimik yung isipan nyo mga kapiksi, unti-unti na kayong magiging kalmado, and sabi ko nga sa inyo, unti-unti kayong mag-heal dito sa mga problema na to sa inyong buhay mga kapiksi. And for some of you guys, no, nakikita din natin yung pagsisikap nyo sa buhay. Sabi nga dito guys, your dreams need a practical plan. So hindi lang plano, no, yung mga pangarap nyo sa buhay yung kailangan nyo gawin, kailangan kumilos kayo, and this is the universe telling you mga kapiksi na you need to act
And of course, syempre sabayan nyo ng positibong mental diet guys, no? Palagi lahat ng ginagawa nyo sa inyong physical reality para makakita kayo ng positibong resulta. Okay, so napakaganda nitong message na to para sa inyo guys. Another good message na nararamdaman natin dito is for some of you, you may be connecting with your divine match mga kapiksi sa relationship ito. Guys, no? Pwedeng na mimit mo yung somebody na very compatible sa inyo mga kapiksi. This may be a new love connection guys sa relationship, o kaya naman kung old couples na kayo mga kapiksi, parang nakikita natin yung maturity sa inyong relationship guys. Hindi na masyado nag-aaway, palaging parang mabilis masettle yung mga conflicts nyo guys, or minimal na lang yung mga conflict kasi nagmamature na kayong dalawa sa relationship na to mga kapiksi. Okay? So i-mind nyo na yan guys sa comment section. Mind healing, peace of mind, divine match, yan yung mga magagandang mensahe sa inyo. Gayon mga kapiksi. Ito yung mga conflict guys, no? For some of you, maaari meron kayong mga conflict with another person, mga kapiksi. Yeah, so pwedeng ano to guys, somebody na mas mataas sa inyo, lalo na kung sa trabaho, mga kapiksi. For some of you, pwedeng nabubuli kayo guys ng ibang mga katrabaho nyo na parang nagpa-power trip, mas mataas yung posisyon sa inyo, pwedeng mga boss or mga manager, bisor, ganyan, na parang nabubuli kayo mga kapiksi. And ano din guys, no, you may also be dealing with somebody na medyo arrogante, kahit let's say for example parehas lang kayo ng posisyon, pero feeling ano to guys feeling konyo-konyohan, ganyan, no, yung parang they're on top of their heads, medyo arrogante. Maliit yung tingin nila sa inyo mga kapiksi, especially guys kung nasa ibang bansa kayo and ibang lahi yung katrabaho nyo, so baka mabiktima kayo ng tawag dito racism mga kapiksi, no? Kasi diba sa ibang bansa uso yung racism. I'm not sure, sometimes sa Philippine culture meron din ganon. So yeah, wag nyo na lang pansinin mga kapiksi, and just focus on yourself guys. Dead man na lang sa kanila as long as wala kayong ginagawang masama. Okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo yung mga magaganda dyan sa comment section. I-mind nyo na mga kapiksi. And bunot tayo ng isa pang card dito para sa inyong additional message, Aquarius. My vibes speak louder than my words, no? Your words actually influence your vibration mga kapiksi. So, you can affirm as much as you can mga kapiksi, pero kailangan na ayusin nyo yung vibration nyo, no? Ayusin nyo yung pattern of thoughts nyo, mga kapiksi, yung iniisip nyo. Yun yung nag-aapekto sa vibes nyo. Yung iniisip nyo guys, it influences your emotions, okay? Yung ibig sabihin, yung emosyon mo sumusunod palagi sa kung ano yung iniisip mo. Pag maganda yung iniisip mo, sasabay yung emosyon mo, maganda yung nararamdaman mo, and it will uplift your vibration mga kapiksi. And kapag mas maganda yung vibration mo, dominant vibration mo mga kapiksi, maganda din yung maaari mo ma-experience sa iyong outer world, sa iyong physical reality. So kaya natin palagi kayong sinasabihan guys na think positive, kasi pag nag-think positive kayo, positive din yung emotions nyo, positive din yung vibrations nyo, positive din yung pwede nyo ma-experience sa buhay. Okay? So, ugaliin nyo guys, ugaliin nyo mag-isip ng maganda para sa inyo yan. Huwag nyong sabutahin yung inyong buhay by thinking negative. Kasi pag nag-negative kayo guys, yari. Parang sinasabotahin nyo yung buhay nyo. Okay? Alright, don't do that to your life. Don't do that to yourself mga kapiksi. Okay, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo nakaresonate kayo. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.